Kinben Book 6, Chapter 149. Naibaba na nga ng Calapan City ang kalamangan ng Cagayan de Oro City sa 14 puntos. Mula nga sa 39 points noong simula ng ikatlong quarter, ay heto na nga muli ang team na mahilig sa pag-comeback. At dahil sa nangyayaring ito, ang mga supporters ng Blue Phoenix sa Calapan City ay nagwawala na nga sa bawat venue na may live broadcast ang labang ito. Mula nga sa barangay court ng Canubing 1 ay naroon nga ang mga manonood na pinuno ang buong court para lang mapanood ang kanilang team. Nagwawala na nga ang mga naroon, lalo na nang mapatawag ng timeout ang city o team. Nang mga oras nga ring iyon, ay makikita nga ang pagluwag ng kalsada sa buong lungsod, lalo na sa poblasyon na kung saan halos lahat ng mga tricycle drivers ay nanonood na ng laro na ginaganap ngayon sa Jensen. Mula naman sa venue ng laban ay hindi nga maiwasang kabahan ng mga supporters ng Cagayan de Oro City dahil sa nangyayari. Ang mga tahimik na manonood nga na ayaw silang manalo ay nagsimula na rin mag-cheer sa Calapan City. May isang grupo nga sa likuran ng bench ng Calapan ang sinisigaw ang apelyido ni Mendez at napangiti na nga lang si Ricky nang matuwa ang mga ito ng kawayan niya sa kanyang pagbalik sa bench. Mararamdaman naman ng mabigat na atmosfera sa bench ng CDO Rangers nang bumalik ang players ni Coach Vlad doon. Lalo na nga ang center nila na may pulang buhok. Bakas na bakas nga sa mukha nito ang frustrations dahil wala na siyang magawa ngayon sa katapatan niyang si Magbuo. Nang umupo naman ang kambal na Lastimosa ay mapapansing kalmado lang ang dalawa na napatingin sa loob ng court. Katapos nga nilang uminom ng tubig ay nakaramdam si Coach Vlad ng katiwasayan dahil hanggat ang malakas sa datingan ng kambal ay hindi pa nawawala ay hindi raw sila matatalo. Kung makahabol man daw ang Calapan, hindi rin naman daw siya dapat kabahan dahil ang kambal ay kilala sa pagiging clutch player pagdating sa basketball. Magpahinga ka muna, Gregory. Sabi na nga lang ni Coach Vlad kay Dilima at ngayon ay napatingin siya sa backup nito na bibihira niyang paglaruin. Mukhang kailangan na raw niyang ipasok ito. Jester, kaya mo bang tapatan si Magbuo? Tanong nga ni Coach Vlad at dito na nga napasulyap si Kyle at Kyrie sa player nilang nasa dulo. Nagtanggal nga ito ng sombrero at doon na nga makikita ang semi-kalbo na gupit nito. Parang antukay ng tingin nito at makikita nga ang singkiting mata nito na talagang magbibigay ng hinuwas sa mga makakakita na may lahing inchik daw ito, pero pure Pinoy ito, sabi ng kanyang ama. Akala ko pa ay hindi ninyo ako paglalaruin. Seryosong tanungan nito at napakuyom na lang si Coach Vlad nang marinig ito. Wala na kaming choice. Seryosong wika nga ni Coach Vlad sa kanyang 6'9" na anak at ang backup ni Dilima sa posisyong sentro. Pag-iisipan ko. Sabi na nga lang ni Jester na napatingin sa loob ng court. Matigas ang ulo niya kaya sinususpindi siya ng ama niya na maglaro ng basketball sa team. Sinusubukan nga kasi ni Coach Vlad na matuto ng disiplina ito sa pamamagitan ng sports na ito. Kaso, tila wala raw itong pagkatuto. Bago nga magsimula ang liga ay bigla na lang itong naglaro sa isang ligang labas nang walang paalam sa kanya o sa kanyang mga kakampi. Isa pa, nakikita nga sa mukha ng anak ni Coach Vlad ang ilang pilat dahil mainitin ang ulo nito sa loob ng court. Maraming beses na rin itong napaaway, kung kaya bihira na itong paglaro ni Vlad. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. 2 taon pa lang nakasama ni Jester sa team ang kanyang ama at sa loob ng panahong iyon ay wala itong kinakausap sa team kahit na si Kyrie. Alam din naman ni Vlad ang kakayahan ng kanyang anak. Sadyang may mga pagkakataon lang daw talaga na hindi ito sumusunod sa kanya, lalo na sa mga play. Magte-take risk ka ba, Coach? Seryosong tanungan ni Kyrie at si Coach Vlad nga ay napakuyom na lang at napatingin sa kanyang anak na biglang tumayo at nagtanggal ng shirt na may tatak ng isang dahon na may 5 mga bahagi. Doon na nga tumambad sa kanila ang likod ng jersey nito na nakikita ang apelyidong Solueta at ang numero na 13. Tumambad nga rin sa kanila ang batuhan nitong katawan at malapad na balikat. Tumalon-talon pa nga ito at tumingin sa kanyang mga kasamahan. Bumiling si Jester at naglakad na papunta sa loob ng court na ikinakuyom na lang ni Coach Vlad dahil sa ugali nito. Si Kyrie naman ay napakibit balikat na lang dahil doon. Gusto nga rin ni Kyrie na mawala na lang sa team itong anak ni Coach Vlad, kaso may ilang laro sila noon na kung saan ay tinalo nila ang Pampanga at Cebu at si Jester ang naging dahilan noon. Tumayo na naman si Kyle at pinagmasdan si Jester na makikita sa loob ng court at tumatakbo. Nakuha nga nito ang atensyon ng lahat at maging ang mga players ng Calapan City ay naging ganoon din. Sino iyan, Coach? Parang hindi ko nakikita naglalaro yan sa kalaban natin ah. Tanong nga bigla ni Baron at nang makita ito ni Isaiah ay marahan siyang napatingin sa bench ng kalaban. Anak iyan ng coach nila. Bibihirang paglaruin iyan dahil base sa info na nakuha namin
ay matigas ang ulo ng isang iyan, pero sabi nga ni Isaiah na napatingin kay Marlon, maghanda kayo sa isang iyan. May isang laro iyan noong nakaraang season na pumuntos yan ng 20 points na puro dunks. Hindi lang iyon, agresibo rin iyan sa may basket at mabilis kumilos. Dagdag pa nga ni Isaiah. Kung tutuusin ay may 12 na players ang Cagayan de Oro City, pero kadalasan ay siyam na players lang ang pinaglalaro nila. Hindi nila alam kung bakit, pero ang naisip nila ay parte ito na sikreto ng Rangers para hindi raw sila basta ma-scout ng kalaban. Ilang sandali pa nga ay sumilbato na ang referee at may kita na nga ang pagtingin ni Zulueta sa mga pumasok na players ng Calapan City. Pinagmasdan niya isa-isa ang mga ito at pagkatapos ay tumango-tango siya. Isira yata sa ulo ang isang ito nasabi na nga lang ni Marky. Pero gaya nga ng sabi ni coach, maghanda raw tayo. Sabi nga ni Ricky na inihanda na ang kanyang sarili dahil ang bola ay sa Rangers ang possession. Hinintay na nga lang ni Ricky ang kalaban sa side ng mga ito. At sa pagdating nga ni Kyle sa defender niyang si Mendez, ay bigla na lang din itong ibinato pataas ang bola. Dumiretso nga ito kay Zulueta na marahang humarap kay Magbuo. Si Magbuo naman ay biglang pinalo ang bola at napakuyom na nga lang si Coach Vlad dahil nabitawan kaagad ng anak niya ang kanilang possession. Nakuha nga kaagad ng Kalapan ng bola at may kita na nga lang si Jester na napailing dahil nagkamali raw pala siya. Napaseryoso naman si Kyrie at Kyle dahil sa nangyari. Naibato na nga agad ni Marlon ang bola kay Mendez. At ngayon nga ay nasa Kalapan side na kaagad sila. Nakaabang na nga agad sa kanya si Kyle at sa paghinto nga niya ay agad siyang kumaliwa na kung saan ay binigyan siya ng screen ni Marlon. Napalayo agad si Ricky at si Coach Vlad nga ay napakuyom dahil sa ginagawa ng kanyang anak. Pinagmasdan nga nito si Mendez. Dahil dito ay agad na nga tumira si Ricky ng tres at napaseryoso na lang siya sa tingin sa kanya ng bagong pasok na player ng kalaban. Bakit ganito? Baka ganito talaga ang galawan nito. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili, kaso napahinto siya nang makita niyang tumalon si Zulueta at natamaan ng dulo ng daliri nito ang bola ang kanyang pinakawalan. Ang mga manonood ngayon napaseryoso dahil sa taas ng ginawang talon ni Zulueta. Sa paglapag nga nito ay agad na gumalaw ang mga paa nito papunta sa basket. Ang bilis ng pagpunta nito dahil nilakihan niya ng hakbang. Si Ricky naman ay napakuyom dahil sa ginawa nito sa kanya. Si Marlon naman ay agad na nga ring tumalon, kaso pinalo ni Jester ang bola pataas at sa pag-angat noon at paglapag nilang dalawan ni Magbuo sa sahig ng court ay tumalon din kaagad muli ang bagong pasok na sentro ng CDO Rangers. Humahataw na kaagad ito. Tinakot ito ang bola sa ere at napaseryoso ang mga manonood sa pinamalas ng player na ito. Sina Kyle at Kyrie naman ay napatakbo kaagad at agad silang hinabol ni Ricky at Carlo. Kaso hindi ibinato ni Jester ang bola bago sa pinatalbog nga niya iyon. Kalmado siyang naglakad at nang makakuha naman si Dre ng patagong posisyon ay doon na nga siya bumigla ng steal. Marahang humikab si Jester at napaseryoso na lang si Dre nang lumampas siya. Naiiwas nga ni Zulueta ang bola at sa pagdating niya sa 3-point area ng kanilang side ay napaseryoso na lang ang lahat nang bigla itong tumalon at magpakawala ng tres. Napakuyom na lang si Coach Vlad dahil alam niyang bulok sa shooting ang kanyang anak. Si Kyrie nga ay napakuyom na lang dahil kung magpapatuloy daw ang ganitong style ng anak ng kanilang coach ay pwedeng matalo pa sila. Kaso kumawala ang tunog ng paghalit ng bola sa basket at si Jester Zulueta ay napangiti habang pinagmamasdan ng mga players na nasa harapan niya. Sumipol siya at pagkatapos ay umiling na parang nangaasar. Depensa na, Captain Kyrie, Boss Kyle. Sabi na nga lang ni Jester at ang mga napaseryoso niyang kakampi ay marahang nabigla sa ginawa ni Zulueta. Kailan pa natuto ng shooting ang isang ito? Naibulalas naman ni Coach Vlad at inisip na tsamba lang daw iyon ng kanyang anak. Kahit nga si Coach Isaiah ng Calapan City ay nabigla rin doon. Si Ricky naman ay agad na sinambot ang bola mula sa inbounder. Mabilis niyang itinawid ito sa gitna. At sa pagharang sa kanya ni Kyle ay agad na nga niyang tiningnan ang pwestuhan ng kanyang mga kampi. Nasa painted area na nga raw sina Marky at Marlon. Si Carlo naman at Dre ay bumigla ng takbo mula sa kanilang mga defenders at sa pagkakataong ito ay umabante nga siya ng biglaan na naging dahilan upang si Kyle ay agad na humarang sa kanya. Sa pagsabay nga nito ay siya namang pagbigla ni Mendez ng iwas sa bola at pag-dribble nito papunta sa kanyang likuran. Pero ang ikinagulat na lang niya ay ang paglitaw ni Zulueta sa kanyang tabi. Ano raw ang ginagawa nito rito? Mabilis na umatras si Mendez at ang kanyang behind the back crossover laban sana kay Kyle ay nasira at hindi lang iyon, kamuntikan pa siyang maagawan ng bola nito. Nakikita na nga lang si Zulueta na tumakbo habang nakangiti papunta kay Magbuo. Bigla nga rin nawala ang ngiti nito nang sandalan siya
ng sentro ng kalaban. Makikita nga na parang nahihirapan siya kung kaya agad na ipinasa ni Mendez ang bola sa kanyang kuya Marlon. Sa pagdating nga ng bola kay Magbuo ay dito na nga napaseryoso si Coach Vlad. Alam niyang sa depensa magaling ang anak pero hindi niya alam kung uubra ito sa sentro ng kalaban. Inatrasan nga ni Marlon si Zulueta at napaseryoso na lang siya nang mapaatras na kaagad niya ito. Ang dali raw noon kung kaya bumigla na siya ng pihit at agad na dumiretso sa basket. Si Perez na nga ay magbibigay sana ng help defense. Kaso, sumigaw si Kyrie na bantayan daw nito si Lee na bumigla ng punta sa corner. Si Marlon naman ay pinatalbog ang bola at pagtingin niya sa basket ay doon na nga siya tumalon para pumuntos. Pinakawalan nga niya ang bola at doon na nga lang napaseryoso si Ricky dahil hinataw ni Zulueta ang tira ng kanyang kuya Marlon. Isang malakas na block iyon at ang bola ay bumulusok agad papunta sa side ng CDO Rangers. Si Marlon nga ay napakuyom dahil parang umaacting lang daw si Zulueta sa galawan nito. Sa pagtapag nga nilang dalawa ay bigla na lang tumakbo ang sentro ng CDO Rangers at hiningi ang bola sa nakakuhang si Kyrie. Bola ba? Sige. Sabi na nga lang ni Kyrie at nang ipasa niya ito kay Zulueta ay napaseryoso na lang ang mga manonood nang si Mendez ang sumambot noon. Lumitaw nga ito sa harapan ni Zulueta at sa pagdapag ni Mendez ay dahan-dahang napangisi ang malaking tao na nasa kanyang tapat. Bumigla nga ng atras si Mendez at nang patalbogin niya ng mababa ang bola ay bigla na lang siyang kumanan at sa pagsabay ni Zulueta ay binigla niya ito ng pagkaliwa ng mabilis. Napangiti si Mendez dahil sa paglampas niya ay siya naman mabilis sa pagkalaw ng isang paa ng bagong pasok na sentro ng kalaban. Wow, ang bilis! Nasabi na nga lang ni Zulueta at si Mendez ay napaseryoso dahil ginamit ng kalaban ang malaking hakbang nito upang agad na makadikit sa kanya. Sabi na nga ba at hindi ka basta-bastang player. Sabi naman ni Ricky na bumigla ng layo at sa pag-atras niya ay makikita na nga lang si Zulueta na mabilis na kumaliwa at kanan sa harapan ng 5'6" na player ng Calapan City. Parang guard kung gumalaw si Zulueta at kung pagmamasdan nga ito ay may kakayahan daw gawin ito dahil bago ito mapunta sa larong basketball ay isa itong runner sa palarong pambansa na kung saan ay siya palagi ang naging first placer. Ito ay nang sumubok siya ng ibang sports upang asarin ng ama niyang coach niya sa basketball noon. Tingnan nga natin kung kaya mo ba talaga maging pinakamagaling na basketballista ng bansa. Sambit nga ni Jester at nang marinig ito ni Mendez ay bigla na lang siyang kumaliwa ng mabilis at pagkatapos ay tumalikod siya ng marahan at dito na nga siya bumigla ng hakbang pauna at upang subukan daw kung gaano kagaling ang bagong player na ito ay isang jump shot na may mataas na release ang kanyang ginawa sa harapan nito. Nakita ko na iyan, bulalas naman ni Zulueta at doon na nga napakuyumang mga manonood nang sa pagtalo nito ay makikitang nadakot nito ang bola sa ere. Maging si Mendez nga ay napalunok na lang dahil hindi niya inaasahang mahuhuli nito ang kanyang tira. Napakuyom naman si Coach Vlad at sina Kyrie nga at Kyle ay nagdilim ang paningin. Napatakbo sila at doon na nga napangisi si Zulueta nang bigla niyang ibato ang bola papunta sa dalawang kambal. Mga animal, kapag sinayang ninyong dalawa ito, hindi ko na kayo papasahan. Sigaw pa nga ni Jester at doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil sa pagsambot ni Kyrie ay bigla na lang niyang itinalang pataas ang bola. Sa paglampas nga niya sa basket at pagkatapos noon ay doon na nga lumitaw sa ere si Kyle na buong lakas na sinalo ang bola at idinakdak ito roon.